Sabi nila, ang yaman daw ay kayang bumili ng lahat. Pero paano kung ang taong nasa tuktok ng tagumpay, na binalot ang sarili sa pader ng pera at kapangyarihan, ay siya palang may pinakamalalim na sugat? At paano kung ang lunas sa sugat na yon ay matatagpuan sa isang pagtatagpong hindi inaasahan, sa gitna ng isang gabing sinubok ng kalangitan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Silakbo at Hiraya. Sa unang kabanata, ang ulan ng pait. Bumagsak ang baso. Ang tunog ng pagbasag ng mamahaling kristal sa sahig na gawa sa Italianong marmol ay lumikha ng isang matalim na ingay. Sapat na para gisingin ang sinumang natutulog sa malawak na mansyon. Ngunit sa bahay ulan, walang ibang gising kundi ang may-ari nito. Nakatayo si Silakbo Asuncion sa gitna ng kanyang home office, ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang hininga niya ay mabilis, puno ng pagkainis na hindi na niya mailabas. Isang multi-bilyong pisong deal ang bumagsak. Isang buong taon ng pagpaplano, ng mga puyat at walang katapusang pagpupulong ay naglaho na parang bula dahil lang sa isang pagkakamali ng kanyang tauhan. Walang silbi, bulong niya sa sarili, ang mga salitay may kasamang lason. Sa labas, ang ulan ay walang awa. Hinahampas nito ang mga salaming bintana na parang mga kamao, at ang bawat kulog ay tila nakikisimpatya sa galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Para sa kanya, ang gabing ito ay simbolo ng kanyang kabiguan. Isang gabing mapait. Lumakad siya patungo sa kanyang mesa. Ang mga piraso ng nabasag na baso ay lumalangit-ngit sa ilalim ng kanyang sapatos na gawa sa balat. Ang kanyang mga mata ay napako sa hilera ng mga security monitor. Karaniwan, nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kontrol. Isang Diyos na nagmamasid sa kanyang maliit na kaharian. Ngunit ngayon, ang mga imahe ay malabo. Sinasayawan ng walang tigil na pagpatak ng ulan. Isang monitor ang nakakuha ng kanyang pansin, ang kamera na nakatutok sa malaking bakal na tarangkahan ng kanyang ari-arian. May dalawang anino doon, halos hindi makita sa dilim at lakas ng ulan. Isang matandang lalaki at isang matandang babae, magkayakap, sinusubukang protektahan ang isa't isa mula sa bagyo. Nangunot ang noo ni Silakbo. Sino ang mga taong ito? Anong ginagawa nila sa labas ng kanyang pader sa ganitong oras? Marahil ay mga pulubi. Naghahanap ng masisilungan. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa kanila. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng pag-uusisa. Nakita niya kung paano nanghina ang mga tuhod ng matandang lalaki. Dahan-dahan, parang isang puno na binubunot ng hangin, bumagsak ito sa basang semento. Sumunod ang matandang babae. Ang sigaw nito ay nilamon ng ugong ng ulan. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Silakbo. Ang imahe ng dalawang matandang nakahandusay sa gitna ng bagyo, walang magawa at kaawa-awa, ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang batang lalaki, payat, nakayapak. Ang mga paa ay lubog sa putik habang tumutulong sa kanyang ama na ayusin ang butas na bubong ng kanilang barong-barong. Ang amoy ng basang lupa, ang lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. Ang alaala ay mabilis na naglaho, ngunit ang pakiramdam ay nanatili. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Napailing si Silakbo, sinusubukang itaboy ang nakaraan. Matagal na yon. Isa na siyang ibang tao ngayon. Siya si Silakbo Asuncion, ang CEO ng Asuncion Prime Holdings. Hindi na siya ang batang basahan na yon. Ngunit ang kanyang mga mata ay bumalik sa monitor. Sa dalawang katawan na hindi gumagalaw, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa kabila ng kanyang galit, sa kabila ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, may isang bahagi sa kanya na hindi kayang talikuran ang nakikita. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng kanyang opisina.
Hindi na niya ininda ang mamahaling suit na suot o ang sapatos na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ng dalawang matanda. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na siya. Ang lamig ay biglaan at matindi. Ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo. Ang bawat hakbang ay mabigat sa basang damuhan. Nang marating niya ang tarangkahan, ang tanawin ay anas malala kaysa sa nakita niya sa monitor. Ang matandang lalaki ay walang malay, ang mukha ay maputla. Ang matandang babae naman ay umiiyak habang niyuyugyog ang kanyang asawa. Ang boses ay paos. "Gising, Lando. Gumising ka." Ang awa ay isang emosyon na matagal nang ibinaon ni Silakbo. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng ulan ng pait, naramdaman niya itong muli. Sa maliwanag at payapang pasilyo ng ospital, ang bawat patak ng oras ay tila isang parusa. Nakatayo si Silakbo malapit sa bintana. Ang kanyang damit ay pinalitan na ng isang simpleng scrub suit na ibinigay ng nurse. Ang kanyang buhok ay basa pa rin. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Sa likod nito, isang dalaga ang mabilis na lumapit. Payatang dalaga, ang kanyang damit ay simple ngunit malinis. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong messy bun. At ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at pag-aalala. Ito si Hiraya. "Dok, kamusta po ang lolo at lola ko?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig ngunit pilit na pinatatatag. "Stable na po ang lola ninyo. Si Mrs. Diwa, pagod lang at mild hypothermia. Pero ang lolo ninyo, si Mr. Lando, he suffered a mild heart attack. We need to run more tests, but he might need an angioplasty procedure soon," paliwanag ng doktor. Nakita ni Silakbo kung paano nawala ang kulay sa mukha ng dalaga. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit mabilis itong itinago sa likod ng isang maskara ng katatagan. Napansin siya ni Hiraya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at hinala. "Sino ka?" tanong nito. Walang bakas ng pasasalamat, tanging isang malamig at direktang tanong. "Ako ang nagdala sa kanila dito," sagot ni Silakbo. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. Hindi kumibo si Hiraya. Tinitigan lang siya nito na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa mga mata nito, nakita ni Silakbo ang isang bagay na pamilyar. Pride. Ang uri ng pride na mayroon lamang ang mga taong walang-wala na, kundi iyon na lamang ang natitira. Muling nagsalita ang doktor, nakatingin kay Hiraya. "Miss De Leon, kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang at ang bayarin sa ospital." Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Silakbo ang isang siwang sa pader ni Hiraya. Isang mabilis na pagkurap ng kawalan ng pag-asa. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Huminga siya ng malalim at tumingin sa doktor. "Gagawan ko po ng paraan, Dok." Bago pa man makasagot ang doktor, humakbang si Silakbo. Tumingin siya, hindi sa doktor, kundi diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang mga mata nitong puno ng nag-aalab na pride. Bumukas ang bibig ng doktor para sabihing kailangan ng malaking deposito para sa operasyon. Ngunit inunahan na siya ni Silakbo. Ang kanyang boses ay malamig, parang isang business transaction. Walang awa, walang simpatiya, tanging isang alok. "Ako ang magbabayad ng lahat." Natigilan si Hiraya. Ang bibig ay bahagyang bumukas sa gulat. Nagpatuloy si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa dalaga. "Sasagutin ko ang lahat ng gastos, ang operasyon, ang mga gamot, ang pribadong kwarto, lahat." Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang malayong ugong ng aircon ang maririnig. Nakita ni Silakbo ang pag-aalinlangan, ang pagkalito,
at ang matinding paghihinala sa mukha ni Hiraya. At bago pa man siya makatanggi, idinugtong ni Silakbo ang kanyang kondisyon. Ang mga salita ay kasing talim ng nabasag na kristal kanina. Pero kailangan mong magtrabaho para sa akin. Ang mga salitang iyon ay humiwa sa hangin ng ospital, mas malamig pa kaysa sa artipisyal na lamig na ibinubuga ng aircon. Kailangan mong magtrabaho para sa akin. Para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay hindi isang alok. Isa iyong sintensya, isang kadenang ginto na ipupulupot sa kanyang leeg kapalit ng buhay ng kanyang lolo Lando. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kamay ay ikinuyom sa gilid ng kanyang palda. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Galit. Isang galit na nag-ugat sa kahihiyan. Sino ang lalaking ito? Sa isang iglap, inilatag nito ang isang solusyon sa kanyang pinakamalaking problema. Ngunit sa paraang ipinamumukha sa kanya kung gaano siya kawalang-wala. Tiningnan niya si Silakbo Asuncion, pinag-aralan ang tindig nitong tila hari. Ang mamahaling damit na ipinalit sa basang-basang scrub suit kanina. Ang mga matang walang mababakas na anumang emosyon. Para sa mga taong tulad niya, ang pera ay hindi lang pera. Ito ay kapangyarihan at ginagamit niya ngayon ang kapangyarihang iyon laban sa kanya. Hindi. Halos pabulong na sagot niya, ngunit sapat na para marinig. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Isang bahagyang mamangisi ang sumilay sa labi ni Silakbo. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Talaga? Kaya mong bayaran ang daan-daang libong piso para sa operasyon? Kaya mong panagutan kung may mangyaring masama sa lolo mo? Dahil sa pride? Ang bawat salita ay isang sampal. Alam ni Hiraya na tama ito. Anong laban ng maliit niyang sahod bilang katulong sa isang kapihan sa gastos ng isang pribadong ospital? Anong halaga ng kanyang dangal kung ang kapalit nito ay ang kalusugan ng lalaking nagpalaki sa kanya? Umalis ang doktor, magalang na iniwan silang dalawa upang mag-usap. Naiwan si Hiraya na nakikipaglaban sa sarili. Ang isip niya ay sumisigaw ng huwag. Ngunit ang puso niya, na nakikita ang anino ng karamdaman sa kanyang lolo, ay nagmamakaawa. Tumalikod siya ng walang sinasabi at naglakad palayo. Hindi patungo sa silid ng kanyang lola, kundi patungo sa isang maliit na kapilya sa dulo ng pasilyo. Kailangan niyang makapag-isip, kailangan niyang humingi ng sagot. Ang kapilya ng ospital ay tahimik at malamig. Tanging ang mahinang ilaw mula sa mga dekuryenteng kandila ang nagbibigay liwanag sa silid. Umupo si Hiraya sa isang bakanteng bangko sa harap. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Hindi siya nagdasal. Sa halip nakipagtalo siya sa Diyos. Panginoon, ito po ba ang sagot ninyo? Tanong niya sa kanyang isip. Nagpadala kayo ng tulong. Pero bakit sa ganitong paraan? Bakit sa pamamagitan ng isang taong ang tingin sa kapwa ay parang isang bagay na maaaring bilhin? Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na kahoy ng bangko sa harapan niya. Ang pagod at puyat ay nagsimula ng maningil. At sa kanyang pagod, isang alaala ang bumalik. 16 na taong gulang siya noon. Nakatayo sa labas ng opisina ng prinsipal. Hawak ang kanyang report card na puno ng matataas na marka. Pangarap niyang maging guro. Ngunit sa araw na yon, naroon siya para magpaalam. Nakita niya ang kanyang lolo Lando na nagbubuhat ng mga sako ng semento sa isang construction site. Sa tapat ng eskwelahan, ang pawis ay tumatagaktak sa noo nito sa ilalim ng tirik na araw. Nakita niya ang mga kamay ng kanyang lola Diwa na magaspang at halos magasgas na sa kakalaban ng damit ng ibang tao. Sa araw na yon, ibinaon ni Hiraya ang pangarap niya. Tinalikuran niya ang pag-aaral para magtrabaho, para masuklian kahit kaunti ang sakripisyo ng 2 taong nag-aruga sa kanya. Sa araw na yon,
Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para mabigyan sila ng maginhawang buhay nang hindi umaasa o nagmamakaawa sa iba. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng maraming taon. Ito ang kanyang naging sandata. Ngunit ngayon, ang sandatang iyon, ang kanyang dangal, ay siya ring pumipigil sa kanya na iligtas ang buhay ng kanyang lolo. Anak? Isang mahinang tinig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, nakita niya si Lola Diwa, nakatayo sa may pinto, nakasuot ng damit ng ospital at dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Lola, bakit po kayo bumangon? Mabilis na tumayo si Hiraya at inalalayan ang kanyang lola. Narinig ko ang lahat kanina, mahinang sabi ni Lola Diwa habang umuupo sila sa bangko. Ang alok ng binatang iyon, yumuko si Hiraya. Lola, hindi po natin kailangan ng pera niya. May iba pa pong paraan. Pwede po tayong... Hinawakan ni Lola Diwa ang kanyang kamay. Ang palad nito'y magaspang, ngunit ang haplos ay puno ng init. Hiraya, apo ko, minsan ang tulong ay dumarating sa anyong hindi natin inaasahan. Huwag mong tingnan ng lalaki. Tingnan mo ang gawa. Pero may kapalit. Gusto niyang magtrabaho ako para sa kanya. Para akong binibili. Halos pumatak na ang luha ni Hiraya. At hindi ka ba nagtatrabaho ngayon? Ano ang pinagkaiba? Mahinahong tanong ng matanda. Ang dangal, Hiraya, ay hindi nakikita sa pagtanggi sa tulong. Nakikita ito sa kung paano mo ginagawa ang iyong trabaho ng marangal. Kahit ano pa man yun. Ang mahalaga ngayon ay ang lolo mo. Ang mga salita ng kanyang lola ay parang isang sinag ng liwanag sa kanyang naguguluhang isipan. Tama ito. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Lolo Lando. At para sa kanya, kaya niyang lunukin ang anumang pride. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng namumuong luha sa kanyang mga mata, at tumingin sa kanyang lola. Salamat po, Lambo mo. Nahanap niya si Silakbo sa lobby ng ospital. Kausap ang isang babaeng mukhang sekretarya nito sa telepono. Ang boses ay matigas at puno ng utos. Naghintay si Hiraya hanggang sa matapos ito. Nang ibaba nito ang telepono, humakbang siya papalapit. Nag-angat ng tingin si Silakbo. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Pinatatag ni Hiraya ang kanyang sarili. Itinago niya ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. Tumingin siya diretso sa mga mata ng lalaki. Pumapayag na ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Matatag. Ngunit kung titingnan lamang ang kanyang mga mata, makikita roon ang bakas ng pagsuko at sakit. Tinatanggap ko ang alok mo. Magtatrabaho ako para sa iyo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Silakbo. Tila inaasahan na niya ito. Tumangulang ito. Mabuti. Pero may kondisyon ako. Dagdag ni Hiraya. Sinusubukang bawiin kahit katiting na kontrol sa sitwasyon. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa mo. Basta't siguraduhin mong makukuha ng lolo ko ang pinakamahusay na pag-aalaga. That was already part of the deal. Malamig na sagot nito. Simula bukas, personal assistant kita. Susunduin ka ng driver ko sa inyo. Be ready by 6 a.m. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo na para bang isa lamang itong transaksyon sa negosyo na kasasara pa lang. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa harap ng kanilang maliit at masikip na eskinita sa Barrio Maharlika. Lahat ng kanilang kapitbahay ay lumabas, nagbubulungan at nagtataka. Pakiramdam ni Hiraya ay isa siyang hayop sa zoo na pinagtitinginan. Ang biyahe patungo sa mansyon ni Silakbo ay tahimik. Si Hiraya ay hindi makapaniwala sa lawak at ganda ng mga lugar na kanilang dinadaanan. Hanggang sa huminto sila sa harap ng isang napakalaking tarangkahan. Ang parehong tarangkahan kung saan bumagsak ang kanyang lolo at lola. Ang bahay ulan,
Sa liwanag ng araw ay mas nakakatakot. Ito ay isang modernong palasyo na gawa sa salamin at bakal, na papaligiran ng isang hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaayos. Ngunit sa kabila ng ganda, mayroon itong aura ng kalungkutan, isang ginintuang hawla. Sinalubong siya ni Silakbo sa may pinto. Nakasuot ito ng isang plansadong business suit, ni hindi man lang siya nito binati. "Sumunod ka sa akin," sabi lang nito. Dinala siya nito sa isang napakalawak na home office, ang parehong opisina kung saan nito sila nakita sa monitor. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. "Ang unang trabaho mo," sabi ni Silakbo. Ang mga mata ay malamig at mapanuri. Nandyan sa folder na yan ang lahat ng financial records ng mga kumpanyang kakompetensya ko sa nakalipas na 5 taon. Gusto kong pag-aralan mo ang bawat isa at gumawa ka ng isang comprehensive summary report. I-highlight mo ang lahat ng kanilang kahinaan at mga potensyal na pagkakataon para sa Ascension Prime. Kailangan ko yan bago matapos ang araw. Napatulala si Hiraya. Mga financial records, comprehensive summary report, nakatapos lang siya ng high school. Paano niya gagawin yon? Ito ay isang imposibleng gawain, isang patibong. Ginawa niya ito para ipamukha sa kanya na wala siyang kakayahan. Nang makita ni Silakbo ang pagkalito at takot sa kanyang mukha, isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi nito. Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng bigat. "Patunayan mong karapat-dapat ka sa halaga ng buhay ng lolo mo." Ang folder ay tila isang malaking bato sa kanyang harapan. Ang mga numero at terminolohiya sa loob nito: quarterly earnings, asset depreciation, market shares, ay parang isang wikang banyaga na sadyang inimbento para iparamdam sa kanya na siya ay mangmang. Sa loob ng 3 oras, nakaupo si Hiraya sa isang maliit na mesa sa sulok ng napakalawak na opisina ni Silakbo. Binabasa ang bawat pahina, ngunit walang pumapasok sa kanyang isipan. "Patunayan mong karapat-dapat ka." Ang mga salita ni Silakbo ay umuulit-ulit sa kanyang utak, isang malamig na paalala ng kasunduan nila. Ito ang parusa niya. Isang tahimik na pagpapahirap. Alam niyang sinadya ito. Binigyan siya nito ng isang gawaing higit sa kanyang kakayahan para ipamukha sa kanya ang kanyang lugar sa mundong ito, sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero hindi siya si Hiraya de Leon kung susuko na lang siya ng ganoon. Kung mayroon man siyang natutunan sa kahirapan, iyon ay ang maging maparaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at gamit ang libreng wifi ng mansyon, sinimulan niyang i-research ang bawat terminong hindi niya maintindihan. Dahan-dahan, piraso bawat piraso, sinubukan niyang buuin ang puzzle. Ilang oras pa ang lumipas. Ang sikmura niya ay kumakalam na, ngunit hindi niya ito ininda. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang patunayan, hindi sa lalaking yun, kundi sa kanyang sarili, na hindi siya isang bagay na basta na lang mabibili at apihin. Habang nagkakape, para labanan ng antok, nanginginig ang kanyang kamay sa pagod. At sa isang iglap ng kamalasan, tumagilid ang tasa. Ang mainit at maitim na likido ay bumuhos, kumalat sa ibabaw ng lamesa at dumaloy sa isang napaka-importanteng dokumento na may tatak na confidential. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Napamura siya ng mahina. Mabilis niyang kinuha ang tissue, sinusubukang iligtas ang papel, ngunit huli na ang lahat. Ang mantsa ay naroon na. Isang malaking, maitim na simbolo ng kanyang kapalpakan. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Silakbo. Ang mukha ay seryoso. Napansin agad ng kanyang mga mata ang eksena sa mesa ni Hiraya. Ang pagkalat ng kape, ang basang dokumento, ang namumutlang mukha ni Hiraya. "Anong ginawa mo?" Ang boses ni Silakbo ay mababa at puno ng panganib.
Bawat salita ay tila isang patak ng yelo. Aksidente lang po, sir. Patawad. Nanginginig na sabi ni Hiraya. Tumayo siya bilang paggalang at pagpapakita ng pagsisisi. Kinuha ni Silakbo ang dokumento. Tiningnan niya ang mantsa na para bang iyon ang pinakamaduming bagay sa mundo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Hiraya. At sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang isang galit na higit pa sa galit dahil lang sa isang natapong kape. Isang simpleng utos, isang simpleng gawain. Kahit iyon, hindi mo magawa ng tama? Ganyan ba kababa ang halaga ng buhay ng lolo mo para sa'yo? Ang huling pangungusap ay isang suntok sa sikmura na wala ang takot ni Hiraya. Napalitan ito ng nag-aalab na apoy. Itinaas niya ang kanyang baba at sinalubong ang tingin ni Silakbo. Huwag na huwag ninyong isasama ang lolo ko sa usapang ito, mariin niyang sabi. Nagkamali ako, oo, pero hindi ibig sabihin yan ay wala akong kukwenta. Tao lang ako. Natigilan si Silakbo sa kanyang pagsagot. Tila hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya ng ganoon. Nagtitigan sila sa loob ng ilang segundo. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos masasalat. Hindi makapaniwala si Silakbo. Ang babaeng ito na ilang araw pa lang na nakatapak sa kanyang pamamahay na ang buhay ng mahal sa buhay ay nasa kanyang mga palad ay may lakas ng loob na sagutin siya. Lahat ng kanyang mga empleyado ay yumuyuko sa takot sa kanyang harapan. Ngunit si Hiraya, sinalubong siya nito nang walang takot. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw, tanggalin siya sa trabaho at bawiin ang lahat. Ngunit isang bahagi, isang maliit, nakakainis na bahagi, ang humanga sa kanya. Tao lang ako. Ang mga salita nito ay tumatak sa kanyang isipan. Kailan ang huling beses na may nagpaalala sa kanya niyon? Sa kanyang mundo, ang mga tao ay assets, liabilities, mga numero sa isang spreadsheet. Ang pagkakamali ay hindi katanggap-tanggap. Linisin mo yan. Malamig niyang utos, itinapon ang namantsahang papel sa basurahan. At tapusin mo ang report mo. Doblehin mo ang pag-iingat. Pagkatapos ay tumalikod na siya at pumasok sa kanyang pribadong opisina. Isinara ang pinto nang may kaunting diin. Sa loob ng kanyang silid, napasandal siya sa pinto at napapikit. Bakit siya nag-react ng ganoon? Hindi lang dahil sa dokumento. Ito ay dahil sa pagkasira ng kaayusan, ng kontrol. At ang babaeng iyon, sa kanyang simpleng presensya, ay isang banta sa kontrol na yon. Naupo siya sa kanyang mesa at sinubukang magtrabaho, ngunit ang kanyang atensyon ay laging bumabalik sa labas. Naririnig niya ang mahinang kaluskos ng mga papel. Nararamdaman niya ang presensya nito. Ilang oras pa ang lumipas. Dumating ang gabi. Inutusan niya ang kanilang kasambahay na maghanda ng hapunan para sa isa. Ngunit bago siya bumaba, sumilip siya mula sa kanyang bintana na tanaw ang hardin. At doon, nakita niya si Hiraya. Nakaupo ito sa isang bangko, kausap sa telepono ang kanyang lola. Mula sa malayo, hindi niya marinig ang mga salita. Ngunit nakikita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang Hiraya na nakikita niya ngayon ay iba sa babaeng palaban at may matatalim na mata kanina. Ang mga balikat nito ay relax. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. Isang tunay na ngiti. Isang nangiti na nagpaliwanag sa buong mukha nito, nagbigay buhay sa mga mata nitong karaniwang puno ng pagbabantay. Saglit na natigilan si Silakbo. Ang nangiting iyon ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa makapal na ulap ng kanyang malungkot na mansyon. Isang bagay na mainit at totoo. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang mundo ng mga peking na pangiti at mga nakatagong intensyon. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang tingin, tila napaso. Ano ang nangyayari sa kanya? Bakit niya pinapansin ang mga ganitong bagay? Isa lang itong empleyado.
Isang kasangkapan, isang obligasyon. Bumaba siya para maghapunan. Ang malawak na dining table na kayang maglaman ng 20 tao ay nakahain para sa isa. Katahimikan. Ito ang karaniwang eksena sa kanyang gabi. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay tila mas mabigat, mas malalim. Manang Letty, tawag niya sa kanilang matandang kasambahay. Po, Sir Bo, magalang na sagot nito. Kumain na ba yung bago? Tanong niya, pilit na pinipigilang banggitin ang pangalan ni Hiraya. Ay hindi pa po, sir. Sabi po niya ay tatapusin niya muna ang kanyang trabaho. Sagot ni Manang Letty. Gusto niyo po bang ipaghanda ko na rin siya? Tumango lang si Silakbo bilang sagot at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit ang lasa ng mamahaling steak ay tila nawala. Ang kanyang isip ay nasa babaeng nasa itaas. Nagpupumilit na tapusin ang isang imposibleng gawain habang ang sikmura ay walang laman. Isang kurot ng konsensya o inis? Hindi niya matiyak. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, halos hindi na maidilat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Ang kanyang summary ay magulo. Puno ng mga salitang hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya. Nagsulat siya base sa kung ano ang naintindihan niya. Isang simpleng report ng isang simpleng tao. Kung hindi ito sapat para sa kanya, wala na siyang magagawa. Inayos niya ang mga papel at dahan-dahang tumayo. Ang buong katawan niya ay nananakit sa maghapong pag-upo. Bago umalis sa opisina, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pinto sa gilid ng silid na hindi niya napansin kanina. Bahagya itong nakaawang. Dahil sa pag-uusisa, marahan niyang itinulak ito. Ang silid sa loob ay madilim, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa isang malaking bintana. Isa itong library, puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Ngunit sa gitna ng silid, may isang bagay na hindi nababagay, isang easel na may takip na puting tela. Hindi niya napigilan ang sarili. Humakbang siya papasok. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at lumang papel. Tila matagal nang walang pumapasok dito. Inalis niya ang tela sa easel. Ang kanyang hininga ay napigil. Isa itong painting. Isang hindi patapos na larawan ng isang masayang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Silakbo. Sila ay nasa isang hardin, nagtatawanan. Ang mga kulay ay masigla, ngunit ang mga mukha ng mga magulang ay blangko pa. Tila hindi pa napipintahan. Ang tanging mukha na may detalye ay ang sa batang si Silakbo na may isang ngiting puno ng purong kaligayahan. Isang ngiti na malayong-malayo sa lalaking kilala niya ngayon. Sa isang sulok ng canvas, may nakasulat na pangalan, Mahalina. Sino si Mahalina? At bakit hindi tinapos ang painting na ito? Ito ba ang dahilan kung bakit ganito na lang ang pait at lamig ng lalaking iyon? Ang silid na ito, ang painting na ito ang unang beses na nakakita si Hiraya ng isang siwang sa matitigas na pader na itinayo ni Silakbo sa paligid ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng isang kurot ng awa, isang kaluskos mula sa likuran ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Paglingon niya, nakatayo si Silakbo sa may pinto. Ang mukha ay mas madilim pa kaysa sa anino sa silid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya nakikita dati. Anong ginagawa mo rito? Ang boses nito ay isang mapanganib na bulong. Patawad. Bukas kasi. Hindi ko sinasadya. Nanginginig na sabi ni Hiraya. Mabilis na ibinalik ang takip sa painting. Humakbang si Silakbo papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sinabi ko bang pwede kang pumasok dito? Sinabi ko bang pwede mong pakialaman ang mga gamit ko? Hindi po, pero lumabas ka. Putol nito sa kanya. Ang boses ay tumigas na parang bato. Huwag ka nang babalik sa silid na ito. Naiintindihan mo? Napatango na lang si Hiraya.
Ang takot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang lumabas ng silid, nagmamadaling kinuha ang kanyang mga gamit sa opisina. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon patungo sa naghihintay na sasakyan, hindi niya mapigilan ang panginginig. Ngunit hindi lang ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang bagay na mas komplikado. Sa ilalim ng galit na yon, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Silakbo. Isang bagay na mas malalim. Sakit. At habang papalayo ang sasakyan sa bahay ulan, isang tanong ang umikot sa isip ni Hiraya. Sino si Mahalina? At anong ginawa niya para basagin ng ganito ang puso ni Silakbo Asuncion? Kinabukasan, may kakaibang tensyon sa loob ng bahay ulan. Hindi ito ang karaniwang tensyon na dulot ng mga business deal o mga problema sa kumpanya. Ito ay isang bagay na personal. Isang bagay na may kinalaman sa isang saradong silid at sa isang babaeng hindi marunong sumunod sa mga hangganan. Pinirmahan ni Silakbo ang ilang mga dokumento, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Nasa report na ginawa ni Hiraya. Magulo, puno ng mga grammatical error, at halatang gawa ng isang baguhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang matalas na obserbasyon, isang komento tungkol sa marketing strategy ng isang kakumpetensya na kahit ang kanyang mga batikan na analyst ay hindi napansin. Isang maliit na detalye, ngunit nagpapakita ito ng talas ng isip. Inis na isinara niya ang folder. Ang babaeng iyon ay isang palaisipan. Isang sandali. Siya'y tila isang basang sisiw na walang kalaban-laban. Sa susunod, isa siyang matapang na leon na handang sumagot. At ngayon, isang henyo na nagtatago sa likod ng simpleng pananamit. Sir, nakaschedule po ang pagbisita ninyo sa ospital ngayong umaga. Paalala ng kanyang sekretarya sa intercom. Napabuntong hininga si Silakbo. Oo, ang ospital. Ang kanyang investment. Sabihan mo si Hiraya na maghanda. Sasama siya. Utos niya. Hindi lubos na sigurado kung bakit niya ginawa iyon. Siguro para ipaalala dito kung sino ang may kontrol. O siguro dahil sa ibang dahilan na hindi niya pa kayang aminin sa sarili. Ang silid sa ospital ay maliit. Ngunit puno ito ng init na hindi kayang ibigay ng alinmang heater. Si Lolo Lando ay nakaupo sa kanyang kama, medyo nangangayayat, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Si Lola Diwa ay matiyagang nagbabalat ng mansanas sa kanyang tabi. Pagpasok ni na Silakbo at Hiraya, ang mukha ng mag-asawa ay lumiwanag. Apo at Sir Bo. Masayang bati ni Lolo Lando. Mabutit dumalaw kayo. Kamusta po ang pakiramdam ninyo, Lolo Lando? Tanong ni Silakbo. Medyo naiilang sa init ng pagtanggap. Hindi siya sanay sa ganito. Sa mundo niya, ang mga pagbati ay formal at laging may kasamang hidden agenda. Aba heto, malakas na ulit. Salamat sa'yo, iho. Kung hindi dahil sa'yo, baka naglalaro na kami ng chess ni San Pedro. Biro ng matanda na sinundan ng isang malakas na tawa. Ngumiti lang si Hiraya, ngunit nakita ni Silakbo ang pag-aalala sa mga mata nito. Lumapit ito at inayos ang unan sa likod ng kanyang lolo. Ang bawat kilos nito ay puno ng pagmamahal. Isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula. Isang bagay na hindi naranasan ni Silakbo mula ng matagal na panahon. Bagay kayo, biglang sabi ni Lolo Lando, nakatingin sa kanilang dalawa. Napatingin si Silakbo kay Hiraya na ang muka ay namula na parang kamatis. Lolo naman, saway ni Hiraya nahihiya. Bakit? Totoo naman ah. Giit ng matanda. Si Hiraya maganda at mabait. Ikaw naman, Sir Bo, gwapo at mukhang matatag, para kang isang mabuting manugang. Halos mabilaukan si Silakbo sa hangin. Manugang? Sa buong buhay niya, sa lahat ng mga papuri at titulo na natanggap niya, ngayon lang may nagsabi niyon sa kanya.
Nakaramdam siya ng kakaibang pagkailang, isang init na gumapang sa kanyang batok. Bago pa siya makasagot, isang emergency call ang natanggap niya sa kanyang telepono. Isang malaking problema sa isa sa kanilang mga construction site sa Makati. Isang posibleng pagka-delay na magkakahalaga ng milyon-milyon. Kailangan ko nang umalis. Paalam niya sa mag-asawa. Hiraya, sumama ka. Kailangan kita sa opisina. Ang init ng eksena sa ospital ay biglang napalitan ng lamig ng realidad. Ang sumunod na 10 oras ay isang malaking kaguluhan. Ang opisina ni Silakbo ay naging isang war room, puno ng mga blueprint, report, at walang katapusang tawag sa telepono. Si Hiraya, sa halip na maging isang simpleng tagatimpla ng kape, ay naging isang mahalagang katulong. Siya ang nag-organisa ng mga dokumento, sumasagot sa mga tawag na hindi gaanong importante, at tinitiyak na lahat ng kailangan ni Silakbo ay nasa kanyang tabi. Nakita ni Silakbo ang isang panibagong Hiraya. Mabilis, mahusay, at kalmado sa gitna ng pressure. Hindi siya nagreklamo kahit hindi pa sila nanananghalian o naghahapunan. Pagsapit ng hating gabi, sila na lang dalawa ang natira. Ang sahig ay puno ng mga nagkalat na papel. Ang katahimikan ay binasag lamang ng tunog ng kanilang paghinga at ng pagtipa sa keyboard. Yung report ng geological survey, sabi ni Silakbo, ang boses ay pagod. Nasaan na? Sabay silang yumuko para kunin ang isang folder sa sahig. At sa ilalim ng mesa, sa liwanag lang ng desk lamp, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang tila dumaloy mula sa dulo ng mga daliri nito patungo sa buong katawan ni Silakbo. Isang mainit, nakakagulat na pakiramdam. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya ang mga mata ni Hiraya. Malalaki at gulat din. Ang mundo nila ay tila huminto sa loob ng 2 segundo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Sorry, sabay nilang sabi, at mabilis na umiwas ng tingin. Bumalik sila sa trabaho, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nagbago. May isang bagay na nadagdag, isang kamalayan sa isa't isa na hindi nila kayang ipaliwanag. Makalipas ang 1 oras, nang malapit na nilang masolusyonan ang problema, napasandal si Silakbo sa kanyang upuan, hinilot ang kanyang sentido. Hindi ko akalain na ang isang maliit na soil erosion ay magdudulot ng ganito kalaking sakit ng ulo. Minsan, mas gugustuhin ko pang makipag-away sa mga buhaya sa boardroom kaysa sa mga bato at putik na ito. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula kay Hiraya. Well, sir, at least ang mga bato at putik, hindi ka lolokohin o pagsasalsalitaan ng patalikod. Natigilan si Silakbo sa sinabi nito. Isang simpleng biro, ngunit puno ng matalas na katotohanan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang pilit na ngiti, hindi isang ngisi, isang tunay, taos-pusong ngiti. Ang kanyang mga pisngi ay tila nanigas. Hindi sanay sa ganoong kilos. Nakita ni Hiraya ang kanyang nangiti. At sa mga mata nito, nakikita niya ang pagkamangha. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Kinabukasan, habang naglalakad sila sa executive hallway, isang boses na matagal na niyang sinusubukang kalimutan ang tumawag sa kanyang pangalan. Silakbo, darling. Lumingon si Silakbo. At ang lahat ng init mula sa nakaraang gabi ay naglaho, napalitan ng isang nagyeyelong pader. Nakatayo roon si Mahalina Sandoval, perpekto mula ulo hanggang paa, nakasuot ng isang pulang damit na tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Silakbo, puno ng pananabik. Mahalina, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Anong ginagawa mo rito?
to see you, of course. I missed you. Malamig nitong sabi at pagkatapos ay napansin nito si Hiraya na nakatayo sa likuran niya. Tiningnan siya ni Mahalina mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak na para bang si Hiraya ay isang dumi sa kanyang perpektong sapatos. At sino naman ito? Tanong ni Mahalina. Ang tamis sa kanyang boses ay nawala. Napalitan ng lason. Bago mo bang alalay? Naramdaman ni Silakbo ang pag-urong ni Hiraya. Nakita niya ang kahihiyan sa mukha nito at isang damdamin na hindi niya inaasahan ang bumangon sa kanyang dibdib. Galit. Galit para kay Mahalina. At isang pagnanais na protektahan si Hiraya. Sinubukang saktan ni Mahalina si Hiraya sa harap ng ilang empleyadong nagbubulungan sa paligid. Pasensya ka na, miss. Pero ang usapang ito ay para lang sa mga importanteng tao. Bago pa man makasagot si Hiraya, humakbang si Silakbo. Bahagyang hinarangan si Hiraya mula sa tingin ni Mahalina. Ang kanyang boses ay bumaba, naging malamig at may awtoridad na nagpatahimik sa buong pasilyo. Siya ang panauhin ko, mariin niyang sabi. Tinititigan si Mahalina. At siya ang personal assistant ko, kaya kung ano man ang sasabihin mo sa akin, sasabihin mo rin sa harap niya. Huminga siya ng malalim at idinugtong ang mga salitang magiging tatak sa isipan ng lahat. Igalang mo siya. Igalang mo siya. Ang dalawang salitang yon ay nanatiling nakabitin sa hangin ng pasilyo. Mas matimbang pa kaysa sa lahat ng salitang narinig ni Hiraya mula kay Silakbo Asuncion. Habang papalayo si Mahalina, ang mukha ay puno ng pagkainis at pagkatalo. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa likod ni Silakbo, nakaramdam ng isang emosyon na hindi niya inaasahan. Pagkalito. Bakit? Bakit siya ipinagtanggol ng lalaking ito? Ang lalaking walang ginawa, kundi ipamukha sa kanya ang kanyang kahinaan. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng isang imposibleng gawain para lang siya pagtawanan. Ang pagtatanggol bang ito ay bahagi pa rin ng kasunduan? Isang paraan para protektahan ang kanyang investment? O mayroon bang iba? Hindi siya tiningnan ni Silakbo. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad na para bang walang nangyari. Bumalik ka na sa trabaho? Utos nito, ang boses ay bumalik na sa dati nitong lamig. Ngunit may nagbago na. Ang pader sa pagitan nila, na dati gawa sa purong yelo, ay nagkaroon na ngayon ng isang maliit na siwang. At sa siwang na yon, nasilip ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na parehong nakakatakot at nakakaakit. Hindi nagpatalo si Mahalina Sandoval. Ang mga taong tulad niya ay hindi lumalaban ng harapan. Sila ay parang ahas na gumagapang sa damuhan, umaatake kung kailan ka hindi nakatingin. Kinabukasan, isang delivery boy ang dumating sa opisina na may dalang isang maliit na buke ng bulaklak para kay Hiraya. Nagulat siya. Sino ang magpapadala sa kanya ng bulaklak? Ang mga bulaklak ay hindi maganda. Ilang piraso ng carnation na medyo lanta na, ang uri na ibinebenta sa bangketa. May nakasulat sa isang maliit na card para hindi mo makalimutan kung saan ka nanggaling. Ang mga basurahan ay nababagay lang sa mga basurang bulaklak. Walang pangalan. Ngunit alam ni Hiraya kung kanino galing. Ang init ng kahihiyan at galit ay umakyat sa kanyang pisngi. Mabilis niyang itinago ang mga bulaklak sa ilalim ng kanyang mesa. Umaasang walang makakakita. Ngunit huli na, pumasok si Silakbo sa opisina at ang kanyang mga mata na tila may radar para sa anumang hindi pangkaraniwan, ay agad na napansin ang pagtatago ni Hiraya. Ano yan? Tanong nito. Ang boses ay walang tono. Wala po, sir. Mga personal na gamit lang. Pagsisinungaling niya. Hindi ito naniwala. Lumapit ito sa kanyang mesa. Ipakita mo sa akin. Walang nagawa si Hiraya, kundi ilabas ang mga lantarang bulaklak at ang masakit na card. Kinuha ito ni Silakbo. Habang binabasa niya ang sulat,
Nakita ni Hiraya ang isang pagbabago sa kanyang panga, isang bahagyang pag-igting, isang madilim na kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito nagsalita. Ibinaba nito ang card, kinuha ang kanyang telepono, at lumabas ng opisina. Sinundan siya ng tingin ni Hiraya. Tumayo si Silakbo sa may bintana, sa dulo ng pasilyo at nagdial. Kahit hindi niya marinig ang lahat, ang ilang mga salita ay umabot sa kanya, matalas at malinaw. Lubayan mo siya, Mahalina. Hindi ito laro. Subukan mo ulit at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na bumalik ka. Ang bawat salita ay isang banta, isang proteksyon. Pagkatapos ng tawag, pumasok itong muli sa opisina, kinuha ang mga bulaklak at itinapon ito sa basurahan. Hindi na mauulit yan, sabi lang nito, at bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Naiwan si Hiraya na mas lalo pang naguluhan. Ang pagtatanggol sa kanya sa harap ng publiko ay isa. Ngunit ang ipagtanggol siya ng pribado, kung kailan walang nanonood, ibang usapan na iyon. Siguro para ilayo siya sa gulo, o siguro dahil wala na itong maipagawa sa kanya, binigyan siya ni Silakbo ng isang bagong gawain kinabukasan. Ang bodega sa dulo ng pasilyo sa itaas. Sabi nito, hindi tumitingin mula sa kanyang computer. Puno iyon ng mga lumang gamit ng pamilya. Itapon mo ang mga basura. I-organize mo ang mga pwedeng itago. Kailangan ko ng espasyo. Isang gawaing para sa isang katulong. Isang paraan para ipaalala sa kanya ang kanyang posisyon. Ngunit para kay Hiraya, ito ay isang malugod na pagtakas mula sa tensyon sa opisina. Ang bodega ay madilim at amoy luma. Puno ito ng mga kahon na nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba. Nagsimula siyang maglinis, dahan-dahan. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kurtina, nakakita siya ng isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Hindi ito nakalak. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang nasa loob ay parang isang time capsule ng isang masayang nakaraan. May mga drawing ng isang bata, mga stick figures ng isang pamilya na may nakasulat na Mommy, Daddy, and Bo. May mga luma at kupas na litrato at may isang report card mula sa elementarya. Ang pangalan ay Silakbo Asuncion, puno ng mga perpektong marka. Nakita niya ang isang batang Silakbo na nakangiti sa kanyang school picture. Ang mga mata ay puno ng sigla at kawalang muwang. Ano ang nangyari sa batang ito? At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na nakatupi ng maayos. Isang maliit na kumot ng sanggol, gawa sa malambot na puting tela na medyo naninilaw na sa katagalan. Sa isang sulok nito, may isang burdang gawa sa kamay, isang maliit na araw, at sa ilalim nito ay ang mga letrang SA. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa puso ni Hiraya habang hawak ang kumot. Ito ay gawa ng pagmamahal. Ramdam niya ito sa bawat tahi. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang lola sa ospital. La, kamusta na po kayo ni Lolo? Panimula niya. Mabuti naman kami, Apo. Huwag mo kaming alalahanin. Ikaw, kamusta ka dyan? Okay lang po. La, may itatanong lang po sana ako. Sabi ni Hiraya, tinitingnan ng kumot. Magaling po kayong magburda, di ba? Aba, oo naman. Noong araw iyan ang isa sa mga ikinabubuhay ko. Masayang sagot ni Lola Diwa. Nakakita po kasi ako ng isang lumang kumot dito. May burda po siyang araw at 2 letra. Sa kabilang linya, biglang nagkaroon ng katahimikan. Isang mabigat, nakakabinging katahimikan. Lola, nariyan pa po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Hiraya. Narinig niya ang isang nanginginig na paghinga. Anong sabi mo? Isang araw? Ang boses ni Lola Diwa ay tila nanggagaling sa malayo. Puno ng isang emosyon na hindi mawari ni Hiraya. Isang halo ng gulat, sakit, at pananabik.
Hiraya, nasaan ka, apo? Anong, anong klasing kumot yan? Bago pa man makasagot si Hiraya, isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pinto. Naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig hindi sa kanya, kundi sa puting kumot na nasa kanyang mga kamay. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Napalitan ng isang nakakagulat na pamumutla. Bago pa man makagalaw si Hiraya, humakbang ito papalapit at halos agawin ang kumot mula sa kanyang mga kamay. Hinawakan niya ito na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang ligaw na halo ng pagkabigla at desperasyon. Saan mo nakuha to? Tanong niya. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. Ang kumot. Hindi ito isang simpleng piraso ng tela. Para kay Silakbo, ito ay isang susi. Isang susi na nagbukas ng isang silid sa kanyang alaala na matagal na niyang ikinadena at ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Habang hawak niya ang kumot, ang lambot nito ay pamilyar. Ang amoy nito, kahit kupas na, ay naghatid sa kanya pabalik. Pabalik sa isang panahon kung kailan ang bahay-ulan ay hindi isang malamig na mansyon, kundi isang tahanan. Pabalik sa bisig ng isang babaeng hindi niya kadugo, ngunit nagbigay sa kanya ng pagmamahal na higit pa sa kayamanan ng kanyang ama. Ang babaeng tinatawag niyang Nana. Ang kanyang Nana. Ang nag-iisang tao na nakakakilala sa tunay na Silakbo. Ang batang mahilig mag-drawing. Ang batang takot sa kulog. Ang batang umiiyak kapag hindi pinapansin ng kanyang abalang mga magulang. Siya ang gumawa ng kumot na ito. Naaalala niya ngayon. Gabi-gabi, bago siya matulog, ibinabalot siya nito sa kumot na ito habang kinakantahan siya ng isang lumang oyayi. Saan mo nakuha to? Ulit niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi na sa galit, kundi sa isang damdaming mas malakas pa. Isang desperadong pananabik. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Hiraya. Nakita niya ang pagkalito at narinig niya ang mahinang boses mula sa telepono na hawak pa rin nito. Hiraya, apo, anong nangyayari? Ang boses na yon. Ang boses na kumakanta ng oyayi. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang tanong ni Hiraya sa kanyang lola tungkol sa pagbuburda. Ang biglaang pananahimik ni Lola Diwa. Ang kumot, ang pamilyar na boses. Hindi maaari. Binitawan niya ang kumot na para siyang napaso. Ang kanyang puso ay bumayo ng napakabilis. Tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi na niya pinansin si Hiraya. Ang tanging nasa isip niya ay ang matandang babae sa ospital. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng bodega, palabas ng kanyang opisina, pababa sa hagdanan. Ang kanyang mga tauhan ay napapatigil, nagugulat na makita ang kanilang amo, ang laging kalmado at kontroladong si Silakbo Asuncion na tumatakbo na parang hinahabol ng kamatayan. Sir Bo! Sigaw ng kanyang driver, ngunit hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang susi ng isa sa kanyang mga sasakyan at siya mismo ang nagmaneho. Ang mga alaala ay bumuhos na parang baha. Ang ngiti ni Nana, ang amoy ng adobo na luto niya, ang paraan ng paghaplos nito sa kanyang buhok. At ang huling araw na nakita niya ito, isang araw ng mga luhang hindi niya naintindihan at isang paalam na hindi kailanman dumating. Sinabi lang ng kanyang ama na umalis na ito. Naghahanap ng mas magandang trabaho, isang kasinungalingan. Naramdaman niya iyon kahit noong bata pa siya. Isang kasinungalingang sumira sa kanyang tiwala sa unang pagkakataon. Pinaharurot niya ang sasakyan
Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang CEO ng Asuncion Prime Holdings ay nawala. Ang natira ay isang batang lalaki na sugatan ng puso, desperadong naghahanap sa nag-iisang tao na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Pagdating niya sa ospital, halos walang preno siyang pumarada. Tumakbo siya sa mga pasilyo, hindi pinapansin ang mga nurse na sumisita sa kanya. Ang tanging gabay niya ay ang numero ng silid na nakatatak sa kanyang isipan. Binuksan niya ang pinto nang walang katok. Naroon si Lolo Lando, natutulog ng mahimbing, at naroon din siya. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng bintana, nanginginig habang nakatingin sa labas. Si Lola Diwa, dahan-dahan, lumapit si Silakbo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Naramdaman ng matanda ang kanyang presensya at dahan-dahan itong lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang oras ay huminto. Nakita ni Silakbo sa mga mata nito ang parehong gulat, ang parehong pagkilala. Nakita niya ang mga luha na nagsimulang mamuo sa mga gilid nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas niya ang kumot. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tanging isang pangalan lang, isang pangalang matagal na niyang ibinaon, isang pangalang na mamaos niyang binigkas na parang isang panalangin. Nana, Diwa? Ang pangalang iyon ang bumasag sa lahat. Humagulgol ang matanda, isang tunog ng sakit at pananabik na tinipon sa loob ng 30 taon. Tumayo ito. Ang mga tuhod ay nanghihina at sinalubong siya. Bo. Aking munting Bo. Nagyakapan sila sa gitna ng silid ng ospital. Ang lahat ng pader na itinayo ni Silakbo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang pait, ang galit, ang kawalan ng tiwala. Lahat ng yon ay gumuho. Muli siyang naging isang batang lalaki na natagpuan ang kanyang nawawalang tahanan. Umiyak siya. Mga luhang matagal na niyang hindi pinakawalan. Bakit? Tanong niya sa gitna ng mga hikbi. Bakit po kayo umalis, Nana? Bakit niyo ako iniwan? Humiwalay sa yakap si Lola Diwa. Ang muka ay basang-basa ng luha. Hindi kita iniwan, anak. Itinaboy ako. At doon, ikinuwento niya ang lahat, ang pagdating ng pamilya Sandoval sa kanilang buhay, ang plano ng kanyang ama na ipakasal siya kay Mahalina para sa negosyo. Si Nana Diwa, na nakikita ang kalupitan sa likod ng magandang mukha ng mga Sandoval, ay naging hadlang, kaya gumawa sila ng kwento. Pinagbintangan siyang nagnakaw ng isang mamahaling alahas. Walang tanong-tanong, walang investigasyon, agad siyang pinalayas ng kanyang ama para mapanatag ang loob ng mga Sandoval. Habang nakikinig si Silakbo, ang kanyang sakit ay unti-unting napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong tinraidor siya ni Mahalina. Dahil ngayon, naintindihan na niya. Ang pagtataksil na yon ay hindi ang simula. Ito ay karugtong lang. Ang tunay na lason ay itinanim sa kanyang buhay noon pa man. Ninakaw nila hindi lang ang isang proyekto o pera. Ninakaw nila ang kanyang kabataan. Ninakaw nila ang nag-iisang taong nagturo sa kanya kung paano magmahal. Sila, tibulong niya. Ang mga kamay ay nakakuyom. Ang pamilya, Sandoval. Sila ang may kagagawa ng lahat. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Hiraya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Natigilan ito nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Ang kanyang lola na umiiyak habang yakap-yakap ng lalaking kinasusuklaman niya. Isang larawan ng matinding paglalapit na hindi niya maintindihan. Niyakap ni Silakbo si Nana Diwa. Hinaplos ang likod nito para patahanin. Pagkatapos ay tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig at nakamamatay na apoy.
Hindi niya napansin si Hiraya sa may pinto. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng mga taong sumira sa kanyang buhay. At narinig ni Hiraya ang mga salitang ibinulong niya, mga salitang puno ng lason at pangako ng paghihiganti. Makakabayad sila. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ng buong pamilya Sandoval ang ginawa nila sa inyo. Nana, lahat-lahat. Nakatayo si Hiraya sa may pinto. Hindi makagalaw. Ang eksenang nasa harapan niya ay parang isang painting na may magkasalungat na kulay. Ang init ng muling pagkikita, ang mga luha ng kanyang lola, ang yakap na puno ng pananabik, lahat ng yon ay maganda. Ngunit ang mga huling salitang binitiwan ni Silakbo Asuncion ay isang itim na pintura na dumungis sa buong larawan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ng buong pamilya Sandoval ang ginawa nila sa inyo, Nana. Lahat-lahat. Ang mga salitang yon ay hindi nagbigay ng aliw kay Hiraya. Bagkus, para yung isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katauhan, ginising siya mula sa isang panaginip na hindi niya namalayang nagsisimula na pala siyang paniwalaan. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang pagtulong sa kanila noong gabing umuulan, ang pagbabayad sa ospital, ang pagbibigay sa kanya ng trabaho, ang pagtatanggol sa kanya laban kay Mahalina. Ang lahat ng kabaitang ipinakita nito na unti-unti nang bumabasag sa pader na itinayo niya ay hindi pala para sa kanya. Hindi ito dahil sa awa o sa namumuong pagtingin. Lahat ng ito ay para sa paghihiganti. Ang kanyang pamilya, ang kanyang lola, ay isang nawawalang piraso sa laro ni Silakbo. Isang alas na gagamitin niya laman sa mga Sandoval. At siya, isa lang siyang kasangkapan. Isang paraan para mapalapit sa kanyang lola. Isa siyang collateral damage sa isang digmaan na hindi niya alam na bahagi pala siya. Ang kislap ng pag-asa na naramdaman niya kagabi, ang kakaibang kilig noong nagdikit ang kanilang mga kamay, ang paghanga noong ipinagtanggol siya nito, lahat ng yon ay naging abo. Napalitan ito ng isang matinding sakit, isang pagkadismaya na mas malalim pa kaysa sa kanyang pagkamuhi noong una. Dahil ngayon, hindi lang ang kanyang pride ang nasaktan. Ang nasaktan ay ang kanyang puso na nagsimula nang umasang may katotohanan sa likod ng mga pader ng lalaking iyon. Dahan-dahan siyang umatras, walang ingay. Hindi siya napansin ni Silakbo. Naabala pa rin sa pag-alo sa kanyang lola. Ang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Hindi na rin siya napansin ni Lola Diwa na nalulunod pa rin sa emosyon ng muling pagkikita. Tumalikod si Hiraya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila pasan niya ang buong bigat ng kanyang katangahan. Ang biyahe pabalik sa Bahay Ulan ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi na umimik si Silakbo pagkatapos ng eksena sa ospital. Marahil ay abala na ang isip nito sa pagpaplano ng kanyang paghihiganti. Si Hiraya naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga ilaw. Ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng nagkamali sa pag-aakalang ang isang agila ay maaaring maging kasing amo ng isang kalapati. Pagdating sa mansyon, bumaba siya agad ng sasakyan. Hiraya! Tawag ni Silakbo mula sa likuran niya. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Hiraya, mag-usap tayo. Huminto siya, ngunit hindi pa rin humarap. Wala na po tayong kailangang pag-usapan, sir. Malamig niyang sagot. Malinaw na po ang lahat. Naramdaman niya ang paglapit nito. Anong malinaw? Ang nakita mo kanina. Komplikado yon. Doon na siya humarap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Komplikado po ba talaga? O simple lang, kailangan ninyo ang lola ko para sa plano ninyo laban sa mga Sandoval. At para makuha ang tiwala niya, ginamit ninyo ako. Simple lang po, sir. Isa lang po pala akong piyon
Sa chessboard ninyo, nakita niya ang gulat sa mukha ni Silakbo. Tila hindi nito inaasahan ang kanyang mga salita. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Tumawa si Hiraya ng walang saya. Kung ganoon, bakit hindi ninyo sinabi sa akin noon pa? Bakit kailangan ko pang matuklasan sa ganitong paraan? Dahil mas madali akong gamitin kapag wala akong alam. 'Di ba? Nagsimula siyang maghanap ng bagong trabaho kinabukasan. Nagpunta siya sa mga restaurant, sa mga kapihan, sa mga opisina, kahit saan na maaaring tumanggap sa isang high school graduate. Ngunit ang sagot ay laging pareho. We're not hiring o we'll call you. Paulit-ulit hanggang sa naramdaman niyang may mali. Tila may isang hindi nakikitang pader na humaharang sa kanya sa bawat pinto. Isang hapon, pagod at walang pag-asa, naupo siya sa isang parke. Doon, tuluyan nang bumigay ang kanyang pagpipigil. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang pride na nayuurakan, para sa kanyang pusong nasaktan, at para sa kanyang pakiramdam na siya'y nakakulong sa isang sitwasyong hindi niya matakasan. Pag-uwi niya sa mansyon ng gabing iyon, naghihintay si Silakbo sa sala. Ang mukha nito ay seryoso. "Saan ka galing?" tanong nito. "Hindi ko po kailangang ipaalam sa inyo ang lahat ng ginagawa ko." Sagot niya, nilampasan ito. Hinawakan siya nito sa braso. "Trabaho mo pa rin na ipaalam sa akin. Assistant kita." "Assistant ninyo ako, hindi pag-aari." Sigaw niya, binawi ang kanyang braso. Doon na sumabog ang lahat ng kanyang tinikim na galit at sakit. "Tapusin na natin to, Mr. Asuncion. Ayoko na. Hindi kami kasama sa madumi ninyong laro." Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang credit card na ibinigay nito para sa mga gastusin at ang susi sa kanyang kwarto sa mansyon. Inihagis niya ito sa mesang gawa sa salamin, lumikha ng isang malakas at matunog na kalansing. "Heto na ang bayad ninyo. Kapag nakalabas na ang lolo ko sa ospital, aalis na kami. Humanap na lang kayo ng ibang pamilya na gagamitin ninyo para sa paghihiganti ninyo." Tinitigan siya ni Silakbo, ang mukha ay hindi mabasa. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Hiraya na sakit. Ang sakit ng isang taong muling tinraydor. "Hindi mo naiintindihan." Ang alin ang hindi ko naiintindihan? Na lahat ng ito ay isang malaking pagkukunwari lang? Hindi ito nakasagot. Ang kanyang kawalan ng kakayahang ipaliwanag ang sarili, ang kanyang pride na pumipigil sa kanya na magpakumbaba, ay nagsilbing kumpirmasyon sa lahat ng hinala ni Hiraya. Tumingin ito sa kanya at sa isang malamig at bigong boses, sinabi nito ang mga salitang tuluyang sumira sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Hiraya. "Kung iyan ang gusto mong paniwalaan, wala akong magagawa." Tumalikod si Hiraya. Ang mga luha ay nag-uunahan na sa pagpatak. Tapos na. Kinabukasan, habang siya'y nag-iimpake ng kanyang kaunting gamit, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing sa isang hindi kilalang numero. "Hiraya, this is Mahalina Sandoval. I know what you're going through. May mga bagay kang dapat malaman tungkol sa pamilyang kinagisnan mo at sa totoong dahilan kung bakit ka tinutulungan ni Silakbo. Meet me at the Peninsula Lobby Cafe. 3 p.m. It's for your own good." Natigilan si Hiraya. Anong ibig sabihin nito? Anong kinalaman ni Mahalina sa pamilya niya? Dala ng desperasyon at ng kagustuhang makaalis na sa impyernong ito, nagpasya siyang pumunta. Sa lobby ng mamahaling hotel, nakaupo si Mahalina, mukhang isang reyna. Ngumiti ito nang makita si Hiraya. Isang ngangiting puno ng awa at panunuya. "I'm glad you came," panimula ni Mahalina. "Look, I know Silakbo is using you at nasasaktan akong makita kang nadadamay, kaya sasabihin ko sa iyo ang totoo para makalaya ka na." "Anong totoo?" tanong ni Hiraya. Sumimsim ng tsaa si Mahalina bago ibinato ang kanyang bomba. Tinitigan niya si Hiraya ng may pekeng simpatya. "Alam mo ba kung bakit ka inampon ng mga De Leon?
Ng lolo at lola mo? Tanong nito. Ang bawat salita ay may diin. Dahil ang pamilya ko ang nakakita sa'yo. Isang sanggol na iniwan at itinapon. Malapit sa isa sa mga construction site namin noon. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Ang mga salita ni Mahalina ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Hiraya. Ang ingay ng mamahaling kafe, ang mahinang tugtog ng piano, ang bulungan ng mga tao, ang kalansing ng mga kubyertos ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso at ang paulit-ulit na pag-echo ng mga salitang yon sa kanyang isipan. Iniwan. Itinapon. Nakatitig lang siya sa folder na iniwan ni Mahalina sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi magawang abutin ito. Dahil alam niya, sa sandaling buksan niya iyon, walang nang balikan. Ang mundong kanyang kinagisnan, ang pagkataong kanyang pinanghahawakan, ay maaaring gumuho sa isang iglap. Umalis si Mahalina na may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Naiwan si Hiraya na mag-isa, nakikipaglaban sa isang katotohanang hindi niya gustong harapin. Sa wakas, nanginginig niyang binuksan ang folder. Ang nasa loob ay ilang mga dokumento. Isang kopya ng police blotter tungkol sa isang sanggol na natagpuan at isang kopya ng birth certificate. Walang pangalan ng mga magulang. Sa espasyo para sa pangalan ng sanggol, nakasulat lang, female doe. Walang pangalan, walang pagkatao, isang blankong papel. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Mabilis siyang tumayo, nag-iwan ng pera sa mesa at lumabas ng hotel. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng mga sagot. Siyempre. Ang biyahe papuntang ospital ang pinakamahabang biyahe sa kanyang buhay. Bawat segundo ay isang pagpapahirap. Bawat pagliko ng sasakyan ay isang pagtaas ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi totoo to, sabi niya sa sarili. Nagsisinungaling si Mahalina. Gusto niya lang akong saktan. Gusto niya lang kaming sirain. Ngunit sa likod ng kanyang mga pagtanggi, may isang maliit na tinig ng pagdududa. Ang biglaang katahimikan ni Lola Diwa sa telepono kahapon nang banggitin niya ang kumot. Ang mga tingin nito na minsay puno ng isang kalungkutang hindi niya maintindihan. Ang mga pira-pirasong piraso ng palaisipan ay nagsimulang mag-ugnay, bumubuo ng isang larawang kinatatakutan niyang makita. Pagdating niya sa silid ng ospital, isang payapang eksena ang kanyang naabutan. Si Lolo Lando ay mahimbing na natutulog. Ang paghinga ay malalim at kalmado. Si Lola Diwa naman ay nakaupo sa tabi nito, tahimik na nagaganchilyo. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay sa bawat galaw. Ang payapang eksenang ito ay parang isang sampal kay Hiraya. Isang paalala ng buhay na maaaring mawala sa kanya. Apo, nandyan ka na pala. Magiliw na bati ni Lola Diwa. Ngumiti ito. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata. Nakita ni Hiraya ang pag-aalala roon. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang folder ay hawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Naupo siya sa paanan ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanyang lola. La, simula niya ya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Sino po ako? Natigilan si Lola Diwa. Ang sinulid at karayom ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Anong ibig mong sabihin, Apo? Inilapag ni Hiraya ang folder sa ibabaw ng kama at marahang itinulak palapit sa kanyang lola. Nakausap ko po si Mahalina Sandoval. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Nang makita ni Lola Diwa ang mga dokumento, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. At ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay nagsimula ng bumagsak. Ang mga luhang yon ang naging sagot.
ang katotohanang kinatatakutan niya. Patawarin mo kami, Apo. Humagulgol ang matanda, hinawakan ang kamay ni Hiraya. Patawarin mo kami. Nagising si Lolo Lando sa kanilang yakan. Nang makita niya ang eksena, ang folder, at ang luha sa mga mata ni Hiraya, naintindihan na rin niya. Ang kanyang mga mata, na karaniway puno ng saya, ay napuno ng matinding kalungkutan. Totoo po ba? Tanong ni Hiraya. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi niyo po ako tunay na apo? Umiling si Lolo Lando. Ang mga luha ay pumapatak na rin sa kanyang kulubot na pisngi. Sa dugo, hindi. Pero dito, sabi nito, itinuro ang kanyang puso. Dito, ikaw ang nag-iisa naming apo. Ikaw ang aming Hiraya, ang aming pangarap. Sa gitna ng kanilang mga hikbi, ikinuwento nila ang lahat. Kung paano nila natagpuan ang isang kahon sa gilid ng isang construction site, isang madaling araw, 21 taon na ang nakalipas. Kung paano nila narinig ang yak ng isang sanggol sa loob. Kung paano sila nagpasya sa kabila ng kanilang kahirapan na ituring siyang isang biyaya mula sa langit. Hindi dugo ang nagbubuklod sa atin, Hiraya, sabi ni Lola Diwa, hinahaplos ang kanyang buhok. Pag-ibig at ang pagmamahal namin sa iyo ay higit pa sa anumang dugo. Ngunit ang mga salita nila, kahit puno ng pagmamahal, ay hindi kayang punan ng butas na biglang nabuksan sa pagkatao ni Hiraya. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang pamilyang kanyang kinagisnan ay hindi kanya. Ang pangalan niya ay hindi kanya. Umalis siya sa ospital na parang isang kaluluwang ligaw. Hindi siya bumalik sa mansyon. Hindi rin siya umuwi sa Baryo Maharlika. Naglakad lang siya. Naglakad siya ng walang patutunguhan, hinahayaan ang kanyang mga paa na dalhin siya kung saan man. Ang mga ilaw ng syudad ay maliwanag, ngunit para sa kanya, ang buong mundo ay nagdilim. Ang mga taong naglalakad sa paligid niya, nagtatawanan, nag-uusap. Lahat sila ay may lugar na pinagmulan, may pamilyang uuwian. Siya, isa siyang blangkong papel. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin ng isang department store. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may magulong buhok, may mga matang namumugto sa kaiiyak. Isang estranghero. Hinawakan niya ang salamin. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang mga daliri. At sa unang pagkakataon, tinanong niya ang kanyang sarili sa isang bulong na puno ng kawalan. Sino ka? Hindi niya alam ang sagot. Nang gabing iyon, sa isang maliit na coffee shop, kumuha siya ng isang pirasong tissue at isang ballpen. Nanginginig niyang isinulat ang ilang mga salita. Lolo, Lola, patawad po. Mahal na mahal ko po kayo, higit pa sa buhay ko. Ngunit sa ngayon po, hindi ko nakilala ang sarili ko. Ang lahat ng alam ko ay nawala. Kailangan ko pong umalis. Kailangan ko pong hanapin kung sino talaga ako. Ang nagmamahal, Hiraya. Ipinadala niya ito sa ospital sa pamamagitan ng isang delivery service. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng kanyang buong buhay at nagsimula siyang maglakad palayo. Papalubog sa dilim ng gabi, walang ibang dala, kundi ang isang basag na puso at isang tanong na walang kasagutan. Ang katahimikan sa kabilang linya ng telepono ni Hiraya ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Pang-10 beses na niyang sinubukang tumawag. Pang-10 beses na siyang nabigo. Ang gabi ay lumipas na walang Hiraya. Ang umaga ay dumating na walang Hiraya. Ang mansyon, na dati tila kulang sa buhay, ngayon ay parang isang libingan. Bawat sulok, bawat anino, ay sumisigaw ng kanyang pagkawala. Ang kontrol, ang bagay na pinakainiingatan ni Silakbo, ang sandata niya laban sa magulong mundo, ay biglang nawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli
ang isang pamilyar na damdamin mula sa kanyang kabataan. Takot. Isang malamig, gumagapang na takot na hindi kayang pawiin ng kahit gaano karaming pera o kapangyarihan. Ang tawag mula kay Nana Diwa kaninang umaga ang bumasag sa kanyang pagpipigil. Umiiyak ito sa telepono. Ang boses ay basag sa pag-aalala. Bo, ang apo ko. Si Hiraya. Nag-iwan siya ng sulat. Umalis siya. 1 oras ang nakalipas. Nasa ospital na siya. Hawak ang isang pirasong papel na naglalaman ng sulat kamay ni Hiraya. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Kailangan ko pong hanapin kung sino talaga ako. Napapikit siya ng mariin. Kinuyom ang papel sa kanyang kamay. Kasalanan niya ito. Ang lahat ng ito. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap. Ang galit sa mga mata nito. Ang sakit at ang sarili niyang katangahan. Ang sarili niyang pride na pumigil sa kanya na sabihin ang 3 salitang maaaring nagbago ng lahat. Nagkakamali ka. Patawad. Sa halip ano ang sinabi niya? Kung iyan ang gusto mong paniwalaan, wala akong magagawa. Isang malakas na pagsisisi na parang lason ang dumaloy sa kanyang buong sistema. Ang kanyang kayabangan ang nagtulak dito palayo. Ang kanyang kawalan ng kakayahang magpakita ng kahinaan ang sumira sa tiwala nito. Mahalina, bulong niya sa sarili. Ang pangalan ay parang dumi sa kanyang bibig. Alam niyang may kinalaman ito. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinahapunan, pinuntahan niya si Mahalina sa opisina nito sa Sandoval Corp. Pumasok siya ng walang paalam. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng yelo. Ngumiti si Mahalina. Isang pekeng na ngiti na puno ng pagtataka. Si Lakbo, darling. What a surprise. Sinong siya ang tinutukoy mo? Huwag kang magkunwari, Mahalina. Alam kong kinausap mo si Hiraya. Anong mga kasinungalingan ang sinabi mo? Tumawa si Mahalina, isang tawang nakakainsulto. Wala akong sinabing kasinungalingan. Sinabi ko lang ang totoo. Hindi ba't yon naman ang tama? Na malaman niya na isa lang siyang pulot sa tabi-tabi? I did her a favor. Ngayon, malaya na siya. At malaya ka na rin. Pwede na nating ituloy kung saan tayo natigil. Lumapit si Silakbo sa kanyang mesa. Ang mga kamay ay nakapatong dito. Ang mga mata ay nag-aapoy. Walang tayo, Mahalina. At kung may mangyaring masama kay Hiraya dahil sa'yo, sisiguraduhin kong babagsak ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo. Kahit na isama pa nito ang kumpanya ko. Ang ngiti sa mukha ni Mahalina ay nawala. Ngunit hindi ito natakot. Gawin mo ang gusto mo, pero tandaan mo, Silakbo, hindi mo na siya makikita. Dahil ang mga taong walang pinagmulan ay madaling maglaho sa mundo. Gabi na nang makabalik si Silakbo sa bahay ulan. Ang galit ay humupa na, napalitan ng isang malalim na kawalan ng pag-asa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan, ang pinakamagagaling na private investigator, na hanapin si Hiraya. Ngunit ang syudad ay malawak, at si Hiraya ay tila naglaho na parang bula. Umakyat siya sa 2 palapag at, sa hindi malamang dahilan, ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa kwartong tinuluyan ni Hiraya. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay malinis, simple at walang laman. Maliban sa isang bagay na naiwan sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang maliit at murang keychain na hugis araw, ang uri na nabibili sa mga bangketa sa Quiapo. Marahil ay nabili niya ito bago pa man sila magkakilala. Kinuha niya ito. Ang gaan nito sa kanyang palad ay kabaligtaran ng bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang keychain, ang araw, katulad ng burda sa kumot na ginawa ni Nana Diwa. Isang simbolo ng liwanag at pag-asa.
Mga bagay na dinala ni Hiraya sa kanyang madilim na mundo. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang katahimikan ng mansyon na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nakakabingi. Dito niya naintindihan. Ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang malaking bahay, ang kanyang matagumpay na kumpanya, lahat ng iyon ay walang kwenta kung wala ang babaeng nagdala ng gulo, ng inis, ng pagtawa, at ng buhay sa loob nito. Hindi lang niya ito kailangan para sa kanyang paghihiganti. Hindi lang siya isang responsibilidad. Mahal niya ito. Sa gitna ng kalungkutan at pagsisisi, sa piling ng katahimikan ng isang bakanting silid, inamin ni Silakbo Asuncion sa wakas ang katotohanan. Mahal niya si Hiraya de Leon at ngayon, nawala na ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang pribadong numero. Ang kanyang chief investigator. Mabilis niya itong sinagot. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, "may nalaman na kami." "Nahanap niyo na ba siya?" Desperadong tanong ni Silakbo. "Hindi pa po, sir. Pero may mas importante po kaming impormasyon." Kinumpirma po namin ang kwento ni Mrs. Sandoval. Totoo pong nagkita sila ni Hiraya. At may nalaman pa po kami tungkol sa kwento ng sanggol na natagpuan. "Ano yon?" Nag-atubili ang investigador. "Sir, ang kaso ay mas malalim kaysa sa inaakala natin. Ang sanggol ay hindi lang basta iniwan sa construction site. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Silakbo. "Diretsuhin mo na ako." Huminga ng malalim ang investigador bago binitiwan ang mga salitang babago sa lahat. "Sir, mayroon po kaming ebidensya na nagpapatunay na ang sanggol na yon, si Hiraya, ay hindi lang basta itinapon. Siya po ay iligal na anak ng isa sa mga miyembro ng pamilya Sandoval at sinadya po siyang itapon para pagtakpan ng isang malaking eskandalo." Ang boardroom ng Sandoval Corporation ay malamig at walang kaluluwa tulad ng mga taong nagmamay-ari nito. Sa isang dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Don Ricardo Sandoval, ang patriarka ng pamilya. Ang mukha ay isang maskara ng kapangyarihan. Sa kanyang tabi ay si Mahalina. Ang postura ay perpekto. Ang mga mata ay puno ng isang mapanuyang kuryosidad. Inaasahan nilang pag-uusapan ang tungkol sa merger. Inaasahan nilang luluhod si Silakbo para sa isang kasunduan, ngunit hindi para sa negosyo ang pagparito ni Silakbo. Dala niya ang nakaraan. "Silakbo, iho," magiliw na panimula ni Don Ricardo. "Mabutit na parito ka. Let's get this merger done. Pareho tayong yayaman dito." Hindi umupo si Silakbo. Nanatili siyang nakatayo sa kabilang dulo ng lamesa. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Inilapag niya ang isang manipis na tablet sa ibabaw ng makintab na mesa at itinulak ito sa gitna. "Hindi ako naparito para sa merger, Don Ricardo," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. "Naparito ako para singilin ang isang lumang utang." Nangunot ang noo ni Mahalina. "Anong pinagsasabi mo, Silakbo?" Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matandang Sandoval. 30 taon na ang nakalipas. Mayroon kayong isang tapat na labandera. Sa bahay ng mga Asuncion, ang pangalan niya ay Diwa Cruz. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Silakbo ang isang mabilis na kislap ng pagkilala at takot sa mga mata ni Don Ricardo. "Pinagbintangan ninyo siya ng pagnanakaw," patuloy ni Silakbo. "Ang bawat salita ay isang martilyo. Isang kasinungalingan para mapaalis siya. Dahil tutol siya sa plano ninyong ipakasal sa akin ang anak ninyo para pag-isahin ang ating mga kumpanya." "That's a baseless accusation," sigaw ni Mahalina. Tumatayo. "Baseless?" tanong ni Silakbo. Isinlay din niya ang screen ng tablet. Isang video ang lumabas. Isang matandang babae. Nasa isang maliit na bahay sa probinsya. Siya si Aling Merna, ang dating punong kasambahay ng pamilya ninyo. Nandito ang kanyang sinumpaang salaysay.
Inutusan ninyo siya na itago ang kwintas at isisi ang lahat kay Nana Diwa. Ang mukha ni Don Ricardo ay namutla, ngunit hindi pa tapos si Silakbo. Iyan ay maliit na bagay lang kumpara sa pangalawa kong sadya. Muli niyang isinlide ang screen. Isang lumang police report at isang birth certificate ang lumabas. 21 taon na ang nakalipas. Isang sanggol na babae ang natagpuan malapit sa isa sa inyong mga construction site. Ang sanggol na yon na pinangalanan naming Hiraya. So, anong kinalaman namin dyan? Sabi ni Mahalina, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba. Lahat. Sagot ni Silakbo. Ang kanyang tingin ay tumalim na parang kutsilyo. Dahil ang sanggol na yon ay hindi lang basta itinapon. Siya ang anak sa pagkakasala ng namayapa mong kapatid, Don Ricardo. Ang bunga ng isang eskandalo na pilit ninyong ibinaon sa limot para protektahan ang malinis na pangalan ng mga Sandoval. Ipinatapon ninyo ang sarili ninyong kadugo na parang isang basurahan. Sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ni Don Ricardo. Napahawak siya sa kanyang dibdib, humihingal. Si Mahalina ay napasigaw sa takot. Ang maskara ng kapangyarihan ay nabasag at ang lumabas ay ang pangit na mukha ng kanilang mga kasalanan. Tumayo si Silakbo ng tuwid, tapos na ang kanyang misyon. Ang paghihiganti na dating nag-aalab sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malamig na pakiramdam. Walang saya, walang tagumpay, tanging isang malaking kawalan. Tungkol sa merger, sabi niya habang naglalakad patungong pinto. Cancelled na. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga basurahan. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Iniwan ang nagkakagulong pamilya, Sandoval, sa gitna ng mga guho ng kanilang mga kasinungalingan. Ngunit ang tagumpay ay mapait dahil ang nag-iisang taong mahalaga sa kanya ay wala pa rin sa kanyang tabi, ang amoy ng kape. Ito ang unang bagay na nagparamdam kay Hiraya ng kahit kaunting kapayapaan sa loob ng 2 araw. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa Kapihan ng Pag-asa, ang maliit na coffee shop kung saan siya dating nagtatrabaho. Ang may-ari, si Aling Tess, ay tinanggap siya pabalik nang walang maraming tanong. Nakita nito ang sakit sa kanyang mga mata at binigyan siya ng isang bagay na kailangan niya. Normalidad. Maghapon siyang nagtrabaho, nagtimpla ng kape, nagpunas ng mga mesa, naghugas ng mga tasa. Ang bawat simpleng gawain ay isang paraan para itaboy ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Sino ako? Saan ako nanggaling? Sa bawat tasa ng kapeng kanyang tinitimpla, sa bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga customer, sinusubukan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Kahit hindi niya alam kung saan magsisimula. Dapit hapon na. Kakaunti na lang ang tao sa loob. Habang pinupunasan niya ang isang mesa malapit sa bintana, narinig niya ang tunog ng maliit na kampana sa may pinto. Isang senyales na may bagong customer. Hindi siya lumingon. Good afternoon po. Welcome sa Kapihan ng Pag-asa. Sabi niya, isang linyang kabisado na niya. Walang sumagot. Naramdaman niya ang isang pagbabago sa hangin. Isang pamilyar na presensya na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin. At doon, sa gitna ng payapang coffee shop, nakatayo si Silakbo Asuncion. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang muka ay pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng pagsisisi, pananabik, at isang malalim, masakit na pagmamahal. Ang ingay ng kapihan ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay siya. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga. Humakbang si Silakbo papalapit. Ang bawat hakbang ay mabagal, maingat, na para bang natatakot na baka sa isang maling galaw ay tumakbo siyang muli palayo.
Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang dibdib ay umaalon sa hirap ng paghinga. Binuksan nito ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Pagkatapos, huminga ito ng malalim. At nang magsalita ito, ang boses na dati puno ng awtoridad at lamig ay naging isang bulong na basag at nanginginig. Pasensya na. Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa basahan. Pasensya na. Sa lahat ng nangyari. Patuloy nito, ang mga mata ay nagsusumamo. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Ang salitang pasensya na ay lumabas sa bibig ni Silakbo Asuncion na parang isang salitang banyaga na ngayon lang niya natutunang bigkasin. At para kay Hiraya, ang tunog nito ay mas nakakagulat pa kaysa sa pinakamalakas na kulog. Nakatayo lang siya roon, hawak pa rin ang basahan, ang isip ay blanko. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi ang CEO na nag-utos sa kanya, hindi ang hari ng isang malungkot na palasyo. Ang nakikita niya ay isang lalaking pagod, sugatan, at nagsusumamo. Napansin ni Aling Tess, ang may-ari ng kapihan, ang tensyon sa pagitan nila. Sa isang tingin ng pag-unawa, tahimik itong pumasok sa kusina at isinara ang pinto. Binibigyan sila ng pribadong espasyo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Muling sabi ni Silakbo, ang boses ay mahina. Siguro, sa simula ng lahat. Umupo ito sa silyang katapat niya, ngunit hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo, isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Ang galit ko. Panimula nito, nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang galit ko sa mundo, kay Mahalina. Nagsimula yon bago pa man niya ako lokohin sa negosyo. Nagsimula yon noong bata pa ako, noong bigla na lang nawala si Nana Diwa. Siya lang ang nag-iisang tao na nagparamdam sa akin na hindi ako isang investment, na hindi ako isang tagapagmana lang. Minahal niya ako. At nang mawala siya, gumuho ang mundo ko. Itinayo ko ang mga pader sa paligid ko para hindi na ako muling masaktan. Nakikinig lang si Hiraya. Walang emosyon, isang blangkong pader. Pagkatapos, dumating si Mahalina. Akala ko, pag-ibig. Yun pala, transaksyon lang din. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang tiwala ko para sirain ang kumpanya na halos ikamatay ng aking ama. Kaya lalo kong pinatibay ang mga pader ko. Naging panuntunan ko sa buhay na lahat ng tao ay may presyo. Na ang tiwala ay para lang sa mga tanga. Huminga ito ng malalim at sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na ngayon lang nakita ni Hiraya. At dumating ka, bulong nito. Dumating ka. Dala-dala ang isang kumot na sumira sa lahat ng pader na yon. Nang malaman kong ang lola mo ay ang nawawala kong nana, para akong nabuhayan muli. Pero nabuhay din ang galit ko sa mga Sandoval. Nabulag ako sa kagustuhan kong maghiganti. Naging makasarili ako. Hindi ko naisip kung ano ang mararamdaman mo. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay isang pag-amin ng kanyang kahinaan. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang pride na matagal niyang inalagaan ay wala ng halaga kumpara sa posibilidad na mawala si Hiraya ng tuluyan. Nang marinig mo ako sa ospital, patuloy niya, tama ka sa narinig mo. Gusto kong maghiganti, pero mali ka sa inakala mo. Hindi ko kayo ginamit. Sa katunayan, kayo ang gumising sa akin. Si Nana Diwa, si Lolo Lando, at lalo na, ikaw. Ipinakita mo sa akin na mayroon pa palang mga bagay sa mundong ito na hindi nabibili. Katapatan, pagmamahal, pamilya. Pero hinayaan mo akong maniwala na ginagamit mo lang kami. Halos pabulong na sabi ni Hiraya ang unang mga salita niya mula kanina. Ang sakit sa kanyang boses ay isang kutsilyo sa puso ni Silakbo. Dahil tanga ako.
Mabilis niyang sagot. Ang pagsisisi ay sumasakal sa kanya. Dahil nasaktan ako na sa kabila ng lahat, ang una mo pa ring inisip ay masama ang intensyon ko. Dahil ang pride ko ay mas mataas pa sa gusaling ipinapatayo ko. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Patawad, Hiraya. Patawad kung nasaktan kita. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita dito ang lahat. Ang video ng confession ng dating kasambahay ng mga Sandoval. Ang ebidensya tungkol sa tunay na pagkatao nito. Alam ko na, sabi niya. Alam ko na kung sino ka, Hiraya. Anak ka ng kapatid ni Don Ricardo. Dugot laman ka ng mga Sandoval at itinapon kanila na parang basura para pagtakpan ng kanilang kahihiyan. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha sa mga mata ni Hiraya. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng pagkalito. Ito ay luha ng isang taong sa wakas ay nahanap ang isang masakit ngunit kumpletong katotohanan. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalaglag na sa lugar. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ng galit, lahat ay nagkaroon ng paliwanag. Napaupo siya sa silya, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang katotohanang sinabi ni Silakbo ay masakit. Ngunit ang paraan ng pagsabi nito, puno ng pagsisisi, walang tinatago, handang ibaba ang sarili, ay mas malakas. Tumingin siya sa lalaking nasa harapan niya. Ang maskara ng bilyonaryo ay wala na. Ang nakikita niya ay isang lalaking nasaktan, nagkamali, at ngayon ay desperadong sinusubukang itama ang lahat. Ang pamilya, bulong niya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang pamilya ay hindi pala nakikita sa dugo. Tumingin siya kay Silakbo. Isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi, sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang pamilya ay pagmamahal. May pamilya na pala ako. Sina Lolo Lando at Lola Diwa. Sila ang pamilya ko. Ang pag-amin na yon ay isang pagpapalaya. Hindi na mahalaga kung sino ang mga taong nasa dugo niya. Ang mahalaga ay ang mga taong pinili siyang mahalin. Wala akong pakialam sa Sandoval Corporation. Sabi ni Silakbo, ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Wala akong pakialam sa merger. Ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay na tila sumasakop sa lahat ng kanyang yaman. Hindi ko kailangan ng imperyong ito. Dahan-dahan, iniabot nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Isang alok, isang paanyaya. Ikaw lang ang kailangan ko. Tinitigan ni Hiraya ang kanyang kamay. Ang parehong kamay na nag-utos sa kanya, na nagbigay sa kanya ng pera kapalit ng serbisyo. Ngunit ngayon, ang kamay na ito ay nag-aalok ng isang bagay na mas mahalaga, isang tahanan. At sa unang pagkakataon, nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot, tinanggap niya ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Ang init ng kanilang mga palad ay nagsanib. Isang tahimik na pangako. Ang mga pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang mga sugat ay nagsimula ng maghilom. Sa loob ng kapihan ng pag-asa, sa gitna ng amoy ng kape at mga pangarap, dalawang pusong wasak ang nagsimulang muling mabuo, mas matibay at mas totoo kaysa dati. Napansin ni Hiraya na bahagyang ngumiti si Silakbo, isang tunay, magaan na ngiti, ang parehong nangiti na minsan na niyang nasilayan. So, panimula nito, bahagyang pinisilang kanyang kamay. Yung personal assistant ko, sa tingin mo gusto niya kayang ma-promote? 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging nagdadala ng kapaskuhan ay nagsisimula ng maramdaman sa syudad. Ngunit sa isang maliit na sulok ng Maynila, sa Baryo Maharlika, ang diwa ng pag-asa ay mas maningning pa kaysa sa alinmang parol. Ang kapihan ng pag-asa ay hindi na ang dating maliit at tahimik na coffee shop. Ito ngayon ay mas malaki, mas maliwanag, at laging puno ng tawanan. Sa labas,
May isang bagong sign na nakasabit, Kapihan ng Pag-asa at Hiraya. Sa loob, abala si Hiraya sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang kanyang mga galaw ay magaan, ang kanyang nangiti ay hindi napilit. Ang babaeng dati laging may dalang bigat sa kanyang mga balikat ay napalitan ng isang babaeng puno ng kumpiyansa at saya. Hindi na siya ang personal assistant ni Silakbo Asuncion. Siya na ngayon ang co-owner at general manager ng kapihan, isang negosyong itinayo, hindi lang para kumita, kundi para magbigay ng trabaho sa mga taga-baryo. Sa isang sulok, nakaupo si Lolo Lando, malakas na at malusog. Nakikipaglaro ito ng chess sa isa sa kanilang mga kapitbahay. Ang tawa nito ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Hindi na sila nakatira sa masikip na barong-barong. Nakatira na sila ngayon sa isang maliit, ngunit maayos na bahay na ilang kanto lang ang layo mula sa kapihan. Isang bahay na binili ni Silakbo, hindi bilang bayad utang, kundi bilang regalo sa pamilyang nagturo sa kanya kung paano muling maging tao. Pumasok si Lola Diwa o Nana Diwa sa iilan. Dala-dala ang isang basket ng bagong lutong pandesal. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Sa halip na maging yaya ng isang bilyonaryo, siya na ngayon ang lola ng buong komunidad, nagbabahagi ng kanyang mga kwento at karunungan sa mga bata na laging nakapaligid sa kanya. At si Silakbo Asuncion, nakatayo siya sa may counter, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, walang bakas ng CEO na kinatatakutan ng lahat. Masaya siyang nagtitimpla ng kape, sinusubukang gayahin ang perpektong latte art na itinuro sa kanya ni Hiraya, ngunit palagi pa ring pumapalpak. Hindi ganyan, natatawang sabi ni Hiraya. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay para itama ang pwesto. Dapat magaan lang. Ang simpleng pagdikit ng kanilang mga balat ay nagdulot pa rin ng parehong kuryente, ngunit ngayon, hindi na ito nakakagulat. Ito ay pamilyar. Ito ay tahanan. Ang Asuncion Prime Holdings ay nagbago na rin. Sa ilalim ng pamumuno ni Silakbo, mas binigyan nito ng pansin ang pagpapatayo ng mga murang pabahay at pagsuporta sa mga maliliit na negosyo, tulad ng kapihan. Ang balita tungkol sa pagbagsak at eskandalo ng mga Sandoval ay matagal nang nalimutan ng publiko, ngunit ang aral na iniwan nito ay habambuhay na nakatatak sa puso ni Silakbo. Hindi na niya hinangad ang paghihiganti, pinili niya ang pagbabago. Dapit hapon na, ang mga huling sinag ng araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong kapihan. Pagkatapos magsara, umupo sina Silakbo at Hiraya sa isang maliit na mesa sa labas. Hawak ang kani-kanilang tasa ng kape. Pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga gusali ng syudad. Napapagod ka na ba? Tanong ni Silakbo. Hinahaplos ang kamay ni Hiraya. Umiling si Hiraya. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Hindi. Ito yata ang pinakamasayang pagod na naramdaman ko sa buong buhay ko. Tahimik nilang pinanood ang paglipat ng kulay ng langit mula kahel patungong lila. Ang ingay ng syudad ay tila isang malayong musika. Naalala mo ba yung gabing umuulan? Basag ni Silakbo sa katahimikan, ang boses ay isang bulong. Ngumiti si Hiraya. Paano ko makakalimutan yon? Ang gabing nakilala ko ang isang masungit at aroganteng bilyonaryo. Natawa si Silakbo. At ako naman, nakilala ko ang isang matapang na babae na nagturo sa akin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat ng pera. Itinaas niya ang ulo ni Hiraya at tinitigan ito sa mata. Ang lahat ng sakit, lahat ng pader, lahat ng pag-aalinlangan ay wala na. Ang natira na lang ay isang pag-ibig na sinubok ng panahon, binuo mula sa mga wasak na piraso, at ngayon ay mas matatag pa kaysa sa alinmang gusaling kaya niyang ipatayo. Salamat sa ulan ng pait na yon, sabi ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa pag-ibig at pasasalamat. Ako rin, sagot ni Hiraya.
Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Salamat sa ulan na iyon dahil dinala ka nito sa akin. At sa gitna ng paglubog ng araw, sa isang maliit na kapihan na puno ng pag-asa, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pananabik o pagnanasa, kundi isang halik ng pangako. Isang pangako ng isang bagong simula na silang dalawa ang magkasamang bubuuin bawat araw sa tulong ng pag-ibig na naghilom sa kanilang mga puso. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at paghilom ni Silakbo at Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa totoo lang po, habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na ring naging bahagi ng buhay ko, sina Bo at Hira. Naramdaman ko ang kanilang pait, ang kanilang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanilang walang hanggang pag-asa. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na bagyo ng buhay, laging may sisilay na liwanag. Sapagkat iyon naman po talaga ang mensahe na nais kong ihatid sa inyo, na ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Ito ay may matang nakakakita ng mga sugat at may mga kamay na handang maghilom. At ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pusong pinipiling manatili at magmahal hanggang sa huli. Kaya naman, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaboritong aral na napulot ninyo sa kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong bawat komento ay inspirasyon at liwanag sa aking pagsusulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng may kapal.